Welcome to my channel, Teacher Timmy Talks. Disclaimer, ang content na ito ay para sa mga bagong YouTubers or mga content creators or yung mga nangangarap mag-start ng content creation sa YouTube. So, feeling mo ba walang nanonood sa mga videos mo? Or baka naman pagod na pagod ka na mag-edit pero konti pa lang yung views. Baka kasi nagagawa mo yung 5 mistakes na ito. Don't you worry, pag-uusapan natin yan para hindi ka na maligaw. Mistake number 1. Over-editing at the start. Maraming beginners gustong i-level up kaagad ang effects at transitions. Minsan, inaabot ng 10 hours sa pag-e-edit ng 5-minute video. Actually, ako din. Medyo guilty din. Hindi naman ako inaabot ng 10 hours sa pag-e-edit kasi inaral ko muna mag-edit bago ako sumabak sa editing. At may ginagamit talaga akong editing apps para makatulong. So, you do your research first before ka sumabak sa pag-e-edit para hindi ka mag-waste ng time sa pag-e-edit. Kasi mahirap at nakaka-frustrate yung nandun ka na tapos hindi mo alam gagawin mo, tapos imbes ilalagay mo, mag-overlay ka, na-delete mo, tapos napatong-patungan mo, tapos hindi mo alam yung layers and all that. So, aralin mo muna ang editing basics bago ka sumabak sa editing para hindi ka magsayang ng oras. The fix. Focus on the value of your content. Simple cuts and clear audio are enough. Huwag hayaang ma-burnout ka kaka-edit. Kasi mga iba hindi na lang tumuloy or hindi na lang in-upload yung videos kasi nga na-burnout na sa kaka-edit pa lang. Mistake number 2. Waiting for the perfect equipment. Hinihintay mo bang bumili ng iPhone na bago na unit? Tapos mamahaling DSLR bago mag-upload? Or yung as simple as yung mga phone stand mo, yung mic mo, yung setup mo, boom mic and everything, yung sound effects and all. Kung inaantay mo pa yung mga equipments mo bago ka mag-start sa content creation, then you're too late. The fix? Use what you have. Ang phone mo ngayon ay more than enough na. Start now, upgrade later. Ang importante ay yung kwento at tips na i-share mo o yung content na value na makukuha ng mga viewers mo. Mistake number 3. Ignoring the thumbnail and title. Kahit gaano kaganda ang video mo, kung hindi ito clickable, walang manunood. Ito ang tinatawag nating packaging. So, pagtuunan ng pansin yung thumbnail mo at yung title mo. Kasi sa title, yun yung searchable. Yun yung sinesearch nila kapag sila ay naghahanap ng papanooring videos. Tapos, we are talking about long content, mga long videos. And sa thumbnail naman, yung eye-catchy, yung masarap sa mata. Kasi pag nagbabrowse sila, walang thumbnail yung video mo, parang confusing. Ang hirap niyang hulaan kung ano ba yung laman nun. Diba? So, kailangan yung thumbnail pa lang at yung title ng video mo, na-capture mo na kaagad yung mga viewers mo para magkaroon sila ng interest na panoorin yung video mo. The fix. Spend time sa paggawa ng thumbnail. Make it bright, readable, yung font, and intriguing. Yun bang napapaklik talaga yung mga viewers? Yung tipong patanong, ganon yung mga tipo ng mga in a question form. Kasi kapag in a question form, gustong sagutin at gustong malaman ng viewer, ano ba ang kasagutan sa tanong na yon? Paano? O kaya bakit? Yung mga bilang like 5 mistakes o mga 10 aral, life lessons, yung mga ganon. So, pag gaganon, tapos makikita mo yung facial expression do sa thumbnail, tapos malalaki yung font, nakikita mo kaagad, tapos colorful siya, interesting siya ang tignan. Siyempre ako mismo na viewer mapapaisip, ano kaya laman neto? So, i-click mo yung video. So, yun, may nanood na. Diba? Mistake number 4. Not being consistent. Yung tipong upload ngayon, tapos next month na yung susunod. Diba? Malungkot si YouTube algorithm kapag paminsan-minsan ka lang nagpaparamdam. 'Di ba? So, kailangan may consistency. The fix, gumawa ng schedule.
kahit once a week lang, kung starter ka pa lang, basta consistent, para alam ng audience mo kung kailan sila dapat mag-abang. Tapos pwede mo na rin pagka naging regular ka na nagko-content, pwede mo nang sabihin dun sa mga vlogs mo, kunyari nagva-vlog ka, sabihin mo na abangan sa next week, o ganon. So may schedule, nag-aabang na sila para sa next week, dapat pag nagsabi ka na next week abangan, ganito, may topic ka na, ano ang next content mo. Tapos pagdating ng next week, naabangan ng audience mo, then syempre, papanoorin nila yung video mo. Ganon. Mistake number 5, yung walang niche or topic. Halo-halo yung content ng channel mo. Ngayon, tutorial. Bukas, vlog ng aso. Sa susunod, cooking video. 'Di ba? Nakakalito yun. Para sa mga subscribers mo, iisipin nila, ano ba talaga ang gusto niyang mangyari? Ang dami-dami niyang gustong gawin sa content niya. So unless binanggit mo doon sa description, again, that also matters, yung description doon sa channel mo. So when viewers visit your channel, nakukuha nila yung gist, ano ang laman nung aabangan nila at makikita nila doon sa mga videos na nasa channel mo. So banggitin mo doon, nakikita yon sa description ng profile mo sa YouTube mo, yung channel mo mismo, ano ang nilalaman ng mga videos mo. The fix, focus on one topic muna. I mean, okay lang, like me, si Teacher Timmy, marami akong content, sa totoo lang. And guilty ako dyan. Pero, habang tumatagal ako sa YouTube, sa pagko-content, natutunan kong mag-playlist. So, kung marami kang content, like me, makikita mo naman sa description ko na marami talaga akong content. Even sa banner ko, nakalagay talaga doon, marami akong content. So, dahil doon, nilagay ko po siya sa playlist para hindi po kayo malito at para hindi rin malito si YouTube algorithm. 'Di ba? At alam din niya na, talagang maraming topic to. Kasi nga po, the channel itself, Teacher Timmy Talks, naturally, magtotalk. So, anong pag-uusapan? Maraming bagay. 'Di ba? So okay lang 'yon. Pasok po siya doon. Ipe-playlist mo lang pag marami kang content. Then, the fix, focus on one topic muna pag nag-i-start ka pa lang. Like what we do here sa Teacher Timmy Talks, binanggit talaga. Yes. Be known for something specific para bumalik-balik ang viewers mo. Kunwari, kainan, pansiteria. Siyempre, si-serve mo pansit. So, alam ng mga tao na pag pumunta sila sa pansiteria mo, pansit yung si-serve mo. Hindi ka magsiserve ng bulalo, ng papaitan, ng laoya, at ng kung ano-ano. Diba? Kasi nga, pansiteria ka. So, ang si-serve mo, pansit. Ganon din po sa channel. So, dapat alam nila na kung ano yung banner mo, ano yung tag mo, ano yung content mo, consistent tayo. Yun at yun at yun ang content natin. Sa playlist ko naman, sa Teacher Timmy Talks, pag sinabi kong financial literacy, yun ang laman. Pag sinabi kong SPIM, sa Pinasikawang Ma'am at Sir, yun ang laman. Hindi ko siya pinaghahalo-halo. Kasi pag halo-halo, di Chowking, charis. Chowking, baka naman. Sponsor. So, alin sa mga mistakes na to ang nagawa mo na? Ako, inamin ko naman, di ba? Aminin sa comments below. Mag-comment kayo para malaman pag-usapan natin sa susunod na content. Kung gusto mo pa ng mga ideas na ganito, matuto kung paano mag-grow sa YouTube. Ayan, may playlist din tayo sa Teacher Timmy Talks. Check my playlist, YouTube for Beginners. Malalaman nyo po dyan yung mga tips, mga how-tos at do's and don'ts para sa mga bagong YouTubers. Don't forget to like this video, subscribe sa aking channel, Teacher Timmy Talks, at sabay-sabay tayong mag-grow here sa YouTube. See you in my next video. Bye everyone!